100,850 pesos ang kinita namin sa pagbebenta ng mga biik na anak ng aming dalawang inahin. Ginawa ko tong video na to hindi para ipagyabang kung magkano man ang kinita namin, kundi para ibahagi sa inyo ang transparency ng record pagdating sa expense, capital, at income sa pag-aalaga ng mga inahing baboy. Sabi nga nila may pera talaga sa pag-aalaga ng baboy, mapainahin man or fattening. At ayan, ngayon ngang araw na ito ay pipigapin na ng buyer namin yung mga piglets na anak ng isa naming inahin. At syempre, para sa security at makaiwas tayo sa mga virus na dala ng mga ibang tao ay naglalagay kami ng disinfectant bago makapasok sa aming piggery. Protect Plus ang ginagamit namin dahil 3-in-1 na ito na kayang labanan ng bakterya, virus at fungi. At nakakatuwa nga dahil may buyer din tayo na kukuha ng dalawang biik na gagawin nilang inahinin mula sa lahi ng ating mga inahin. At para safe at may protection yung ating mga piglets ay binigyan ko rin ng Amoxil V yung mga buyer natin para iwas pagdudumi ng malalambot, Elec V para sa anti-dehydration, Multi V for vitamins at Bulatigok para pampurga kapag nakarecover na sa stress yung ating mga piglets pagdating sa kanila na possible by after 5 to 7 days pa. Dinagdagan ko na rin ng Protect Plus Gold para ma-disinfect nila yung mga kulungan bago ilagay yung mga biik. At pag-usapan naman natin yung mga nagastos o naging capital at kita sa pagbebenta ng aming 26 piglets. Mula pagpapabara ko ng aming inahin, makapanganak, makapagwalay at makapagbenta ng mga biik ay may gastos kami ng 18,575 pesos sa isang inahin. Kasama na rito yung feeds ng ating inahin at mga piglets na nakain, vitamins, antibiotic, pagpupurga, pagkakapon, at miscellaneous expenses, kaya yung dalawa naming inahin ay nagkaroon ng capital na 37,150 pesos. Dito sa amin sa Quezon Province, nabenta namin ang isang piglet ng 5,300 pesos. Kaya yung 26 na biik ay nagkaroon ng total sales na 137,800 pesos. Bali nagkaroon lang ng 200 pesos na additional para dun sa buyer natin na unang pumili ng gagawin nilang inahinin. Kaya ang grand total ng ating sales ay 138,000 pesos. Less yung ating operational expenses na 37,150 pesos, kaya mayroon tayong gross income na 100,850 pesos. Bali sa pagpapagawa ng kulungan at mga asset na nagde-depreciate sa loob ng piggery namin ay mayroon kaming computed na depreciation expense na 8,934 pesos plus electricity na 300 pesos, kaya mayroon tayong net income na 91,616 pesos. Maraming nagtatanong sa amin ni Sheila kung paano nga daw namin hinahati yung income kila Mama Arlene at Papa Andy na nag-aalaga. Bali aalisin lang namin lahat ng gastos at yung natitira o net income ay hahatiin sa dalawa para sa capitalist at industrial partner o tagapag-alaga. Kaya kami ni Sheila ay nagkaroon ng parte na 45,808 pesos para sa 50% at ganun din kila Mama Arlene at Papa Andy. Marami nga rin nagtatanong kung anong feeds ang pinapakain namin sa mga alaga naming piglets. Bimeg Premium Super Biik na pre-starter ang pinapakain namin sa kanila pagdating ng 36 days old. Mas magatas, mas masarap ang immunity at may kontrabaho formula itong kasama, kaya ito ang ginagamit namin dahil maganda talaga sa mga piglets. Bago na nga rin at mas pinaganda pa ang mga packaging ng Bimeg Feeds, pinabango at mas in-improve pa ang quality ng feeds para sa ating mga alaga. At bali sa ngayon nga ay wala na tayong mga alagang piglets dahil paanak pa lang yung isa naming inahin ngayong second week of August. Yung nasa gitna naman naming inahin ay nakapagpabara ko na ulit, kaya maghihintay na lang kami ng 19 to 21 days para malaman namin or makonfirm na buntis siya. Sa 3 taon naming pag-aalaga, masasabi namin na may pera talaga sa pag-aalaga ng baboy.